Si Helen, natamaan pa raw ang injured na braso. Ang hirap. Ano kami? Sakit. Wala. Wala na makuha. Paglabas namin, sobrang taas na po talaga ng apoy. Kaya hindi na po namin naisama lahat ng mga namin, mga gamit. Bago mga alaga na lang namin yung nasa tabit-bit po talaga namin. Mabilis po pagkalat ng apoy eh. Ngayon, dikit-dikit kasi ang bahay. Ang pader na ito, binutas pa para makalabas sa mga insidente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 kamahyan ang natupo. Higit 100 pamilya o hindi bababa sa 300 individual ang apektado. Insidente na nasugatan. Posibleng illegal connection ng kuryente raw ang kanila apoy. Dito lang Lunes, July 28, nasunog na rin ang nasabing lugar. Sabi ng barangay, hindi pa nga nakakabalik lahat ng mga residenteng lumikas noon. Pang-anim na araw po namin, nagkaroon po kami ng sunog sa kabilang area na binaha. Tapos nagkaroon ng sunog. Naka-ready naman po ang barangay sa mga pagkain nila, saka mga damit, para dito evacuation area po natin. Tumagal ng halos 4 na oras ang sunog. Napula ito bago mag-alas 2:30 kaninang madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatuto, 24 oras. Gusto na isang senador na hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara bago talakayan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng isang senador, bakit pa ito hintayin? Nakatutok si Mac Gonzalez. Bago matalakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senador Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process. Ano man ang personal na paniniwala sa issue? We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko ang naging ruling ng Supreme Court, may MR na hahain, we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate impeachment para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus, but if I'm not mistaken, in the previous Congress, there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration? Noong mag-caucus ang mga senador noong Martes, tinanong niya raw ang mga kapwa-senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit pa niya sila maghihintay sa wala? Sa tagal na raw niyang litigation lawyer, pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory, ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para mag-motion for reconsideration. Dagdag ni Senador Bato de la Rosa, base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6. Kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, alagay niya ay pwede rin baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala ang dapat ipag-alala dito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara. Bagamat nauna na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema na hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Para sa GMA Integrated News, Mac Gonzalez, nakatuto, 24 oras. Bangga ng truck at pick-up truck sa Cotabato na uwi sa Away Kalsada. Sa Batangas naman, patayan sa babaeng bibili lang sa tindahan matapos madamay sa salpukan ng 2 truck. Ang mga disgrasya sa probinsya sa pagtutok tindahan o tingkungko. Kita sa CCTV ang isang truck na huminto sa National Highway sa Barangay Bago sa Ibaan, Batangas kahapon. Dahan-dahan itong lumiliko sa kabilang lane. Sakto namang may paparating na isa pang truck na sinubukang iwasan ang lumilikong truck. Pero pagkabig nito, sumalpok ito sa konkretong pader ng isang multipurpose cooperative na may tindahan. Sa lakas ng impact, nahagip pa rin ng likurang bahagi nito ang lumilikong truck. Ang mga tao nakatakbo sa nasalpok na establishmento. Isang babae kasi na bumibili sa tindahan ang tinamaan ng mga dibdib ng konkretong pader. Agad siyang sinugod sa ospital pero dineklarang dead on arrival.
Nakakulong na sa Ibaan Police Station ang nakasalpok na truck driver. Haharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Sinusubukan namin makuha ang kanyang panig, gayon din ang pamilya ng biktima. May road rage, guys. Dahil naman sa away kalsada na antala ang trapiko sa isang highway sa Kidapawan City sa Cotabato kahapon ng tanghali. Sa video ng isang motorista, kita ang mga babae na tila may sinisigawan sa isang truck. May pinulot ang isa sa kanila at ibinato sa bintana ng truck. Ang mga sasakyan sa paligid bumubusina na dahil hindi makausa dahil nakatigil pala sa unahan ng truck at pick-up truck ng mga babae. Nagsimula ang away nang mahagip ng truck ang sasakyan ng mga babae na may kasamang sanggol. Napinsala ang likuran ng pick-up. Walang nasugatan sa nasabing insidente. Para sa GMA Integrated News, darating po pa ng tutok 24 oras. Dalawang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang isang closed van sa Rojas, Isabela. Dahil San Manuel ang sasakyan nang mabagsakan ito ng puno. Tumama ang mga sanga sa windshield ng sasakyan. Agad na nilapatan ng power lunas ang driver at ang kanyang pasahero. Pinaalam pa ang halaga ng daños ng nasirang bahagi ng sasakyan. Star-studded, sophisticated, and heartwarming. The GMA Gala 2025 served nothing but unforgettable stunning moments. Elegant in white sina PBB Celebrity Collab Big Winner Duo, Mika Salamanca at Ren Fernando. It's my first GMA na po. Yes po. It's my second time. Kabado siya before. Pero since may duo na siya para... Kasama na po ako. Big winners din ang dalawa, nananalo couple of the night. Blowing as always the star of the new gen Jillian Ward in a powerful webcam. Madam Prince Charming naman si pabansang Ginoo David Dicapo in his pink tuxedo, deserving of his GMA Gala Best Dressed Award. Nang matanong kung bakit di sila magkasabay sa blue carpet ng other half ng Barda na si P77 star Barbie Corteza, I wanted to give her spotlight. Siyempre, with P77, di ba? Kailangan, she deserves that. talagang mang on the spotlight si Barbie na looking fierce in her red wine tube gown. We combine sophistication with femininity, softness with sultry, and sophistication with